I hope they find peace and love, and I pray na parang mag-success pa kayo lalo sa buhay para mas maisip niyo yung mga mahalaga at importanteng detalye sa buhay kasi baka mag-regret lang kayo. Ako yung tao na gusto ko may natututunan ako sa kapwa. Oo. Hindi ko siya I'm not a perfect mom. I'm not also a good mom. Pero alam ko, nagpakain na rin ako. Ganun. Medyo iba yung sa akin. Hindi ko siya masasabing mabuti kasi we had our downfalls. Meron part na nagagalit ako. Kasi minsan nanay din naman ako . So may parte na iritado na ako pag hindi mag-gets yung isang bagay. Hindi ako naging mabuting ina, pero ang sa akin is, alam ko sa sarili ko, na fulfill ko yung pagiging ina. Okay, sa lahat ng pinagdaanan mo, nagkamali ka, sinuportahan ka, sa lahat ng ito, maituturing mo ba ang sarili mo na mabuting anak ka pa din? Hindi ako naging mabuting anak sa paningin ko. Kahit na i-deny ng dad ko at mom ko. Kasi nga, lost ako . So, iba yung naging landas ko, iba yung napili kong mga pagkakamali. At lahat ng yon is, ako lang nag-isa kung paano itama or imali yung mga bagay na yun. Hindi ako naging mabuting anak before. Pero ngayon, ginagawa ko yung lahat para maging mabuting anak ako sa kanila. Kasi they deserve it. Oo. Kumbaga, may pagkakataon ka pa upang ipakita na ito ako, mabuti pa rin ako. Kahit sa kabila ng mga kamalian na nagawa mo sa buhay. Ito, nabanggit mo mga pagkakamali sa buhay. Lahat ng pagkakamali sa buhay na ito, minsan ba na itanong mo sa Diyos, bakit ka hinahayaang magkamali sa buhay? Hindi ko siya na-question. Naisip ko, ewan ko, bata pa lang ako, gano'n ako mag-isip. Naranasan ko to kasi masyadong malakas. Mga ganyang bagay na mindset ko dati. Baka may gusto lang din siyang ipahiwatig sa akin. Na, kailangan, since medyo tanga-tanga ka girl, kailangan mo na masubsob sa lupa para makita mo yung yung pinapasok mo. Which is, ang ganda. For me, kahit masakit siya, maganda siya kasi may natutunan ka. Ako yung tao na gusto ko may natututunan ako sa kapwa. Oo. If wala akong matutunan sa'yo, hindi kita kakausap. Nabanggit mo rin na bawat nakakausap mo dapat may natututunan ka. Ano ang nais mong ibahagi sa kwentong Pilipino na sa buhay na maaaring maging salamin nila upang paghandaan nila yung mga sarili nila? Ang ibig niyo po ba sabihin is maaaring ipahayag? Oo, ano ang nais mong ibahagi sa mga nanonood sa kwentong Pilipino na maaaring mong ibahagi sa kanila kung ano yung pinaka malalim na natutunan mo sa buhay sa lahat ng mga kamaliang nagawa? Ang tanging masasabi ko lang patungkol doon is, ako kasi yung taong move forward. Ayokong nagsasayang ng muwari, nasaktan, nadapa, niloko, ganyan. Don't waste I don't waste spoiled milk. Gusto ko is moving forward. Di tayo may nakarelasyon ako. We want workout, mag-move forward ako. Sasabay ka sa akin, hindi, mag-move forward ako. Gusto ko is kaya gusto ko yung movie ng Finding Nemo. Just keep swimming. Just keep swimming. Kasi yun na talaga yung life Wala nangyari yun May magagawa pa ba ako when I whine? May magagawa pa ba ako pag nagdabog ako, pag nagalit ako? Magsasayang lang ako ng oras at panahon. Kumbaga, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi ng sinasabi mo is parang kapag pag may nangyaring aberya, let go and move forward. Kapag nasasaktan ka, iniwan ka, tanggapin mo and move forward. Kumbaga, lahat pinoproseso mo para ipagpatuloy yung buhay. Anong awit ng buhay mo? Hello guys. So, ito yung alam niyo yung kanta ni Britney Spears na Toxic. Yes. So, this is a different version ng Toxic. Wait lang po.
Baby, can't you say I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, I can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Taste of your lips, I'm on the rush. You're toxic and I'm sleeping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to. Don't you know that you're toxic? Man, I love what you're doing. You know that you're toxic. Okay. Okay, maraming salamat sa iyong pasample na iyong pag-awit ngayon. Okay, babalikan ko. May nabasa ako sa iyong personal page, no? Sa iyong Facebook page, na ikaw ay na parang, may mga taong dinadamay ka sa mga issue. Okay. Sa tingin mo, bakit sa kabila na sinabi mo na wala kang ginagawa, pero bakit may mga tao pa rin na dinadawit ka pa din sa ganoong sitwasyong mga issue na yun? Ayoko kasing mag-assume sa ganong state na yung naiisip ko man ngayon. Ang feel ko kasi is, maybe at the same part, hindi ko din masisi bakit may isang ganito, nagkagusto sa ganito, parang mga ganyang klase na petty issues lang siya. Pero hindi ko lang maintindihan the obsession of trying to ruin someone's life just because your life isn't working that well. So parang, sorry, English guys, okay lang ba? Okay lang. So parang, syempre may parte siguro sa kanila. Minsan gusto kong maintindihan. Pero it's been a lot of years. And I still can see na may ganun pa rin. So, may party ako na i-post na ganun for awareness ba yun? Yes, Yeah. awareness. Para din sa mga taong susunod na imemensahe or mga taong parang gusto nilang kausapin pa para lang makadrag ng tao. Para the reality, I really don't care. Kahit sabihin, sige, si Paye, ganito, ganyan. Si Faye, may ganito siya. Si Paye, ang tsaka na ugali, ganyan. Di tsaka, hindi tsaka na lang, go lang. Ang importante sa akin, kahit ang nakikita nyo, point of view nyo is gano'n. I'm still trying to figure things out sa life ko kung paano itama yung mga bagay na ginawa kong mali sa mga taong nagmahal at sumuporta talaga sa akin. So, in order din para hindi din ma-frustrate yung ibang tao, min-message nila, or mag-overthink yung mga taong hindi pa nila kakilala deeply, pero minimensahe na ng gano'n. Nag-post ako lang gano'n. I don't really post something like that, pero at the same time kasi, may mga taong naapektuhan. Message akin ng ganito, ganyan. Kahit sabihin ko kasing deadmahin nyo na lang. Wala akong paki dyan. Bahala sila sa buhay nila. Ang wish, actually may gusto akong i-message. May gusto ko parating na mensahe. I hope you guys find peace, love, and figure things out sa life nyo. Kahit sabihin natin maayos na yung buhay ko, ganito, ganyan, okay na yung buhay ko, so I have to destroy others' life. Wala naman sigurong taong maayos ang buhay na may time pa para i-destroy yung buhay ng ibang tao. Kasi if you're really trying to figure things out, maayos ang buhay mo, why would you waste time on other people? So, para sa akin lang kasi is parang, I hope they find peace and love, and I pray na parang mag-success pa kayo lalo sa buhay para mas maisip niyo yung mga mahalaga at importanteng detalye sa buhay kasi baka mag-regret lang kayo. Makakasisi kasi yung, buong buhay ko, ganito lang yung ginawa ko. Dapat pala, mas pinokus ko yung buhay ko sa ganitong direksyon. Saka Ping,
wala mang yayaman sa paninira ng Totoo. kapwa-tao. Di ba? Ako Yes. naniniwala ako na, lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo, minsan, nakakadarama ng pagkainggit. Pero hindi na magiging dahilan para yumaman ka, nasirain mo yung isang tao. Yes. Diba? Exactly. Frame, kanina na pag-usapan natin, nawabalikan ko, ikaw ay may dugong hapon. Opo. Yes, no? And bago matapos ang episode na to sa Kwentong Pilipino, nais kong malaman, nabigyan mo ba ang sarili mo ng pagkakataon na sila ay makilala at makausap?